humarap sa Senado, na hindi niya kayang humarap sa Kongreso para ipagtanggol ang kanyang sarili? Paano nangyari yon? Na kaya mong budulin ang milyon-milyon mong mga miyembro? Na kaya mong sabihin na ikaw ang appointed son of God? Na naniniwala sa iyo itong mga miyembro mo na milyon-milyon? Pagkatapos sa harap ng Congress at ng Senado, hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo? Ridiculous! Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, no? In the time of Jesus Christ, mga kaibigan, lahat ng akusasyon ibinato sa kanya. To the point na iniwan siya ng kahit ng kanyang very, very close, mga kaibigan. Walang audio? Ay, wala daw audio. Naku mga guys, parang sinasabotahe yata ako. Walang audio mga guys. Oh my God, no? Meron na mga guys? May audio na ba? Hello, hello, hello. May audio na po ba? Hello? Hello? May audio na po ba? Paki-comment nga po kung may audio na ba. May audio na po ba? Okay. Yan. May sumasabotahe yata sa akin, ha. So, eto nga mga kaibigan, no. Salamat po, Eto mga guys, ang sinasabi ko. How come mga kaibigan, na kaya niyang mambudol ng milyones na mga Pilipino, milyong-milyong mga tao sa iba-ibang panig ng mundo. Kasama na dyan yung mga iba-ibang lahi, no? Kasi meron siya sa Canada, meron siya sa US. So mga kaibigan, sa iba-ibang panig ng mundo, meron siya Kung kaya niyang mambudol sa milyong-milyong mga tao, mga kaibigan, eto ang tanong ko. Bakit hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya sa harapan ng ng congressman, sa harap ng Senado? Bakit hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya? Bakit? Dahil natatakot siya dun sa mga witnesses? Dahil alam niya na kumbaga hindi niya kayang maipagtanggol ang sarili niya dahil alam niya na totoo yung sinasabi ng mga witnesses? Mga kaibigan, iisa lang talaga ang dito Kung hindi ka harap sa korte, ibig sabihin nun mga kaibigan, may kasalanan ka. At nakakalungkot isipin na etong mga senador na ito, na kahit alam nila na binabastos na sila mga kaibigan, eto sila, pinagtatanggol pa nila si Kibuloy. Dahil ba sa maraming pera si Kibuloy? Dahil ba sa nakinabang kayo kay Kibuloy? Hello, anong klase kayong mga senador? Mga kaibigan, i-share nyo itong video na to I-share nyo ang video na to para mapanood naman ng mga senador na yan mga kaibigan. Please share this video para makita, mapanood ng mga senador na yan na tayong mga taong bayan mga kaibigan, na mga matitino na mga taong bayan na hindi blinded, na hindi nabudol ni Kibuloy. Tayo mga kaibigan ay gusto natin na magkaroon ng hustisya ang maraming kababaihan na naabuso di umano ni Kibuloy mga kaibigan. So please share this video para mas maraming makaalam, no? At talagang malaman ng Senado na tayo ay nagagalit sa kanilang ginagawa ngayon, mga kaibigan, no? So ano ba yung mga yan, no? They're talking about democracy. Sabi ni Robin Padilla kasi demokrasya daw tayo dito. Demokrasya? Are you sure? Ginagamit yung salitang demokrasya? Paano na lang yung mga biktima? Di ba mga kaibigan? Kung talagang kayo ay para sa demokrasya, di ba dapat hayaan nyo na humarap yung tao na yan? Para nang sa ganon, patas. Mga kaibigan, mayaman yan Maraming pera yan. Ang mga na biktima di umano, mga maliliit. Mga masa.
Kung kayo mga senador kayo, kung kayo mga senador kayo, mga maaayos kayo, di ba dapat pinoproteksyonan nyo pantay? Kung pinoproteksyonan nyo si Kibuloy, mga kaibigan, mga senador, dapat malaman nyo, nag-iisa lang yan si Kibuloy against sa napakaraming mga nagre-reklamo sa kanya. Hindi ba lang ba kayo nakakaisip na baka nga totoo? Kasi bakit ang daming nagre-reklamo sa kanya? At bakit matagal na ito Bakit hanggang ngayon ganito pa rin? Hindi nyo man lang ba naiisip? Wala man lang bang benefit of the doubt dyan na baka nga totoo talaga? O dapat nga talaga maimbestigahan na to. Pero ang ginagawa nyo, mga senador kayo ng Pilipinas, mga bugok kayo na mga wala kayong kwentang mga senador, eto, tinutuldukan nyo na kaagad. At sinasabi nyo na walang kasalanan yan, na ay mabait yan, ay hindi naman siya ganyan, ay parang hindi naman niya kayang gawin yan. Hello mga senador, hindi natutuwa ang mamamayang Pilipino sa inyo. Hindi kami natutuwa sa ginagawa nyo. Paano naman ang mga sinasabi, ang mga experiences ng mga kababaihan na ito na nagrereklamo kay Kibuloy na nung batang isip, nung bata pa sila mga kaibigan, nag-age pa sila ng 11, 12, 13, 14, 15, in short, minor sila mga kaibigan. Ay eto, ginahasa na sila ni Kibuloy di umano. Paano na yung mga kabataan na to? Hindi nyo man lang ba naisip na paano kung totoo nga ito? Ano na lang? Paano na lang mga kabataan na to? At alam nyo ba mga kaibigan, malalagay sa panganib ang buhay ng mga tao na ito. Alam nyo mga senador, dapat isipin nyo to, makapangyarihan si Kibuloy. Hindi yung kapangyarihan na na mala Diyos kasi hindi naman siya Diyos Ang kapangyarihan niya dito yung yung connection, marami siyang connection. Mayroon siyang kaya. Kaya niya na magpaganito, kaya niya na magpaganon, kaya niya marami siyang kayang gawin. Malaki ang kanyang connection. Meron siyang mga koneksyon sa mga sangay-sangay ng mga gobyerno. Meron yan dahil matagal na yan siya dyan mga kaibigan na kumbaga yung dati ng mga kaibigan sa Davao, mayor yung mga Duterte. At alam naman natin na best friend siya ng mga Duterte. At si RRD, 6 na taon naging Pangulo ng Pilipinas. Kaya mga kaibigan, talagang marami talaga siyang naging koneksyon. Diba? At malakas siya. At yun ang naging dahilan kung bakit binasura na lang ng basta-basta yung mga kaso, mga kaibigan, na isinampa sa kanya ni Elias Amanda at nung iba pa. Ibinasura ng walang karakaraka na hindi man lang titingnan na napakarami palang mga matitibay na ebidensya pero ibinasura lang. Diba? Hindi man lang nag-prosper, hindi man lang nakarating sa korte, doon pa lang sa piskalya, ibinasura kaagad. So dito makikita natin mga kaibigan, kanino pa aasa ang mga maliliit nating kababayan, mga kaibigan, kung makikita nila na ang senador ng mga Pilipinas, mga kaibigan, ay nagsaside kaagad, na nagiging lawyer ng isang tao, mga kaibigan, na napakayaman, yumaman dahil inuutusan di umano ang kanyang mga miyembro na mamalimos. Mga kaibigan, maraming video niyan. Naglipana na ngayon ang video ng mga miyembro ni Kibuloy na nahuli cam sila, mga kaibigan, na sila ay namamalimos sa mga airport ng ibang bansa. Sila ay nagbibigay yung parang balde, tapos may nakalagay na Kingdom of Jesus Christ. KOJ, yung ganon mga kaibigan, yung lalaki. Tapos, pinayuhan pa nga siya nung nag-video na wag kayong magpapagamit, pinapayaman nyo lang si Kibuloy. Mga kaibigan, maraming naglipana ng mga ebidensya, ng mga videos. At eto, yung mga buhay na patotoo na sila ay nagre-reklamo, nagde-demand ng hustisya. At recently lang mga kaibigan, di ba? Naglabas ng mukha, hindi nagtakip ng mukha yung mga testigo.
Matapang na pinakita nila ang kanilang mga mukha at sinabi nila ang kanilang mga pangalan. Mga kaibigan, lahat ng ito binabaliwala ng mga senador na to. Nakakalungkot isipin. Lalong-lalo na mga kaibigan, itong mga senador na ito ng mga kababaihan, Amy Marcos, Cynthia Villar. Nakakalungkot, mga buwisit na to, mga kaibigan. No? Ay, nakaka-high blood to mga to. Admin, dapat magsalita ka din tulad noon kay Duterte tungkol naman sa mga senador na walang silbi. Yan. Mga kaibigan, talagang etong ginagawa nitong mga senador na to, pinapatay nila ang demokrasya. Kaya maling-mali yung sinasabi ni Robin Padilla na idemokrasya naman daw tayo. Hello! Sa tingin nyo, sa ginagawa nyo, may demokrasya tayo? Wala. Kasi masasabi mo lang na merong demokrasya kung yung mga tao na involved dyan ay talagang katulad ni Kibuloy, mga kaibigan, yung hindi siya magtatago. At kapag pinapatawag siya sa hearing, pupunta siya. At kapag talagang hindi siya pumunta, ayan time na para arestuhin siya, hayaan nyo na arestuhin siya. Kasi consequence yan ng kanyang action na pagbastos niya sa Kongreso at saka sa Senado. Alam niyo ba mga kaibigan, napakalaking backlash nito sa Senado. Kasi biruin nyo, binabastos lang sila ni Kibuloy. Ano yan? Parang nakikita natin na itong Senado, walang bulls mga kaibigan. Walang bayag yung mga senador dyan na pinapaikot lang sila ng nag-iisang tao na siguro ngayon ay nagtatatawa na at pinagtatawanan na sila mga kaibigan. Dahil eto, nakakalaya siya, free na free siya. Diba? Tapos eto mga kaibigan, ang gagawin pa itong mga budol ni Kibuloy, mga nabudol ni Kibuloy. 7 days, magkakaroon sila ng prayer rally daw. Na alam naman natin sa prayer rally nila, ang ginagawa nila ay puro lang pag-akusa sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. Diba? So mga kaibigan, eto, alam ko na ang gusto nilang gawin Mga kaibigan, alam nyo ba ang ginagawa nilang ito, sasabihin ko sa inyo mga kaibigan sa aking perception, ang ginagawa ng mga ito, 7 days ko 7 days. Sa 7 days na yan, mga kaibigan, ang gagawin yan, mag-aano yan sila, papag-alabin nila ang damdamin ng mga mamamayang Pilipino na pwede nilang mabudol. Yung mga pwede nilang mabudol. Yung mga hindi nagre-research, yung mga madaling maniwala, pag-aalabin nila ang kanilang ang damdamin ng mga tao na yan. Manghihikayat sila. Tama ka, Lisa Hernandez. Salamat po sa word, Manghihikayat sila. Pagkatapos, pag nakita nila, dadami na tayo. Mga kaibigan, diyan mag-uumpisa, ang thinking nila diyan mag-uumpisa yung another revolution. People power revolution. Padadamihin nila yan mga kaibigan. Yan ang kanilang aim. Alam ko na yan. Nakikita ko na yan mga kaibigan. Yan ang kanilang aim. Para pag dumami na ng dumami ang tao, tapos gagawin nila yan, synchronize mga kaibigan sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Synchronize yan, sa iba-ibang panig ng Pilipinas, magrarally yan, padadamihin na nila. Pagkatapos mga kaibigan, ayan na, padadagsain na nila yung mga susuporta sa kanila. Pagkatapos gagawa na sila ng people power, another people power. Pababagsakin na nila ngayon ang ating Pangulo mga kaibigan. Kasi ang aim ng mga ito mga kaibigan, sa totoo lang, talagang pabagsakin ang ating Pangulo Bongbong Marcos at maiupo nila si Sara Duterte. Bakit? Simple. Kapag ang nakaupo ay another Duterte, free.
Free na si Kibuloy, makakalaya na siya. Wala na yung mga kaso na isasampa sa kanya, ibabasura na naman yan. Wala na yan mga kaibigan, sa totoo lang. Huwag na tayong magplastikan, huwag na tayong maglokohan dito. Wala na yan. Kaya nga 'di ba in the time of President Duterte, ganyan ang ginawa nila eh. May kaso, nakasampa, basura. 'Di ba? Ibabasura yan. So, aantayin ng mga yan mga kaibigan na maging Pangulo si Sara Duterte. Dahil kapag Pangulo na si Sara Duterte, yan, malaya na ngayong makakalabas si Kibuloy. Ganun lang yan mga kaibigan. Kaya alam nyo ba, mga kababayan, etong sasabihin ko sa inyo, ganyan ang gagawin nila, inuunti-unti nila, 7 days prayer rally, unti-unti nila yan. Padadamihin nila yung mahihikayat nila, yung mga bobong Pilipino naman, mga kaibigan, yung mga bobo na hindi nag-iisip, yung mga madaling mabudol, sasama sila. Pero kung ikaw ay matalinong Pilipino, alam mo ang katotohanan, alam mo ang tama, hindi ka magpapabudol, no? Kaya kayo, yung mga nanonood sa akin, no, i-share nyo ito para hindi mabudol yung mga kababayan ninyo, yung inyong mga kapatid, yung inyong mga kaibigan, yung mga ka-FB nyo, yan para malaman nila, no, yung talagang misyon at yung mga gagawin itong mga to, kung bakit sila nagpre-prayer rally 7 days, mga kaibigan. Ginagaya ba nila ang 7 days na walls of Jericho, mga kaibigan? Mga guys, in the Bible, no? 7 days po, no? Yung pinabagsak yung walls of Jericho. Ang ginawa doon nung mga Israelita, mga kaibigan, yun kasi ang instruction, no, sa kanila na 7 days sila ay paikot-ikot sila sa walls of Jericho. Paiikutan nila yan mga kaibigan. For 7 days yun Yun lang ang gagawin ng mga Israelita around the walls of Jericho. After 7 days mga kaibigan, yung walls of Jericho, bumagsak siya. Na wala silang ginagawa, bumagsak ang walls of Jericho. At noon, pagbagsak ng walls of Jericho, nagpasukan yung mga Israelita at na-conquer nila ang Jericho. Yan ang ginagawa ngayon ng mga alipores ni Kibuloy. Alam ko yan, syempre nagbabasa ako ng Biblia. Sabi ko nga sa inyo, high school pa lang ako mga kaibigan. Nagbabasa na ako ng Bible, na born again ako. 2 beses ko nabasa ang Biblia from cover to cover, from Genesis to Revelation. Kaya alam ko na yung ginagawa nilang style ngayon, na 7 days na rally daw, pinapattern nila doon, mga kaibigan, sa walls of Jericho, sa pagpapabagsak ng walls of Jericho. At ngayon naman, ang kanilang pababagsakin ay ang walls or ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan. Kaya beware tayo lahat mga kaibigan. Beware tayo dito sa ginagawa ng mga to. Diba?